Ayan, mga mami, mga idol. Ako ay magluluto ng taro jam. Ayan po yung aking taro. Papakuluan ko muna para lumambot. At pagkatapos, pag naluto na po yan, malambot na, saka natin uumpisahan kung paano lutuin yung jam, taro jam. Mga idol, mga mamshi, ayan, iluluto ko na yung ating taro jam. So, dito sa ating pan, ay ilagay natin itong ating dinurog o minash na taro. Ito po ay pinakuluan ko na, tapos dinurog. Kung meron po kayong blender, pwede nyo pong i-blender. Pero ako, dinurog ko lang ng yung tawag dito sa, ito po, yung ginamit kong pangdurog. Nalimutan ko po na yung tawag dyan. Lagay natin dito sa ating kawali itong ating taro. Ayan. Ito nga po pala yung 1 kilo. Tapos, gagamit tayo ng sugar. Wash sugar po yung gamit ko. Lagyan lang po natin yung 1/8 lang. Ayan. Tapos, maglalagay po tayo ng vanilla extract. At saka meron tayong margarine. Dumikit. Ayan. Tapos, meron po tayong lagay po natin ng food coloring. Ito po ay color OB. Para po maging yung ating taro. So, lagay po natin itong Alaskan Evap. Ito po yung pinakang sabaw niya. Huwag po natin lalagyan ng tubig. Ito po yung pinakang tubig niya. Ayan. Pag nailagay na po natin yan, ayan. Pag nailagay na po natin, halu-haluin po ulit natin. Ayan po. Durugin po natin ang ating taro. Durug-durugin natin siya para bago natin buhayin yung apoy ay na-mix na siya. Dahan-dahan lang po para hindi magtalsikan itong ating mixture. Ayan. Di ba po ang sarap na agad tingnan? Hindi pa naluluto. Gamit tayo ito. Kung kayo po nasa probinsya, wala kayong mga blender, kasi sa probinsya ang maraming ganitong taro. Pwede kayong gumamit ng lusong
yung bayuhan ng palay. Basta malinis. Pwede nyo gamitin para madurog yung taro at lang kayo makagawa ng jam. Pag ito po ay naluto, lasang ube ng idol. Kasi nung mga bata pa kami, ganito ang ginagawa ng nanay namin. Para dito kasi sa syudad, ang taro or gabi, nilalagay lang nila sa sinigang sa sa probinsya. Ito po ay pwedeng gawing dessert. Kailangan po ay durog na durog siya. Tagal po magdurog. Ayan po, lutuin na natin yung ating taro sa mahinang apoy. Hindi siya masyadong durog na durog. Pero pwede na po yan. Kasi hindi naman siya pambenta. Pang sarili lang naman. Pero kung gagawin yung pang business, kailangan po talaga meron kayong mixer or blender. Ayan mga idol, itong ating nilulutong taro jam. Luto na po ito. Ma-effort lang po talagang maghalo. Kailangan lagi halo kayo ng halo. Yan. Pag ganyan na po yung halos hindi na siya bumabagsak sa sandok. Kaya po ay pwede na po natin i-off yung apoy. Ayan mga idol, mga mamshi, sana naibigan nyo ang niluto ko sa araw na ito, itong ating taro jam. Ito po ay pwedeng palaman sa tinapay at pwede rin pong dessert. Kung meron po kayong mga suggestion or comment, paki-comment na lang sa aking comment section. At kung meron kayong paki-comment na lang po kung taga saan kayo para alam ko naman kung hanggang saan nakarating itong aking video. Ito po ang inyong kusinera at tinderang si Tessia. Hanggang sa muli. See you on my next video. Bye-bye. Love you. Sarap-sarap. Itong aking luto. Taro jam. Yan. Hindi lamang po ube ang pwedeng gawing jam. Pero rin po itong taro. Tsaka po, marami po pang ibang alam na pwedeng gawing jam. Like patatas, kalabasa. Yan.
subaybayan nyo ang aking video at malalaman nyo kung paano yan lutuin mga yan. Sige po, bye-bye. Love you.